Under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Kapag may misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto. Ay, kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body, but impeachment body. Hindi namin napag-usapan yon. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yon ang kanilang practice. SP, but do you agree that your role, your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function niyo? Maliwanag yon pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag may misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SP, as correctly pointed out by Sen Coco, whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami, kayo naman. Di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that... Hindi nga namin napag-usapan yan. No, I mean, it's the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niya daw sa kanya, tama yung assumption. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga, mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na mag-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. So, sinasabi ni Madjo na magpo-consult
mag-constitute ng subcommittee, hindi pwedeng mag-start without hindi pa nag-resume yung... Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nung nakausap niyo Silang po, dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Ibig na dinadamay nyo pa ako dyan. sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin, hindi namin napag-usapan. Ano? Mga sa gilid-gilid lang. Ano? Wala, mga, ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh. Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang ilang beses Nagkausap na kami. siya Basically, ang nag-request? sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat to isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. SK, yung letter po kay VP Sara and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang just- kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. SP, binabanggit din po si Sen Coco, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators. Na To. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, or maghintay pa ng next month. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yon. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court.
Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang I years? thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months na, 3 months pa yung hinihintay natin. Eh, lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw, baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Kaya nga, ang daming kwento, kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with of course, parang lalong magdadami yung clamor na magtarap o magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang, as before yung advice dun sa mga involved sa trial, aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito'y nagsimula na, ay handa tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Ito yung special session of the table. Off the table sa parte nino. Kayo po, sa Senate. Kasi kayo po, Ulitin ko ha, President under the Marcos. Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako?
magpapanggap ako, mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session. Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So sir, off the table yung slide. Sa party at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba? Ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Kung para dito nga, sir. Hindi, ulitin ko para dito, edi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Pero, sorry, SP, isa lang clarify. So, pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman, Kung tungkol nga sa impeachment. pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So, tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na special ba to? Di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Ibang topic na naman tayo? Ay, Sir, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. pending na yun sa Korte Suprema. Malamang i-consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryohin kami ng Korte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times. Yes. Thank you.